Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa East Bank Road sa Pasig City, isang tindahan ng mga car accessories ang nilooban ng isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sa bidyong ito, makikita ang unti-unting paglapit ng lalaki sa harap ng tindahan. Wala itong kaabog-abog na pumasok sa loob at dahan-dahan itong kumilos na tila nakikiramdam kung may ibang tao pa sa loob. Base sa impormasyon ng may-ari, sandali lamang umalis ang bantay nang sumalisi ang lalaki at pumasok sa establishmento. Makikita sa video na pansamantala itong huminto nang mapansin niyang may isang taong natutulog sa loob. Ito ang asawa ng babaeng lumabas saglit na mahimbing na natutulog noong mga oras na iyon. Muling nakiramdam ang lalaki at sumilip sa loob upang alamin kung ano ang maaari niyang makuha. Ilang sandali rin siyang naghintay, tila iniiwasan na may magising. Nang makakita ng pagkakataon, inaabot niya ang bag na nasa loob. Maya-maya, nang makuha na niya ang bag, agad niya itong itinago sa loob ng kanyang shorts at pagkatapos ay mahinahong lumakad palabas ng tindahan na parang walang nangyari. Ayon sa ulat ng may-ari ng tindahan, ang bag ay naglalaman ng cash, ATM debit at credit cards, at mga identification cards. Dagdag pa nito, nagtitipid umano sila dahil may mga bayaring kailangang asikasuhin kaya malaking dagok ang pagkawala ng kanilang mga gamit. Iniulat na rin ang insidente sa police station at agad na ipinablock ang lahat ng cards. Nagpasalamat naman ang mag-asawa na walang nasaktan sa kanila sa kabila ng nangyari. Isang paalala ito na kahit gaano tayo kaingat, may mga pagkakataong hindi natin inaasahan ang panganib. Mabuti na lamang at walang mas malubhang insidenteng nangyari sa loob ng tindahan. Ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang empleyado ay mahalaga sa maayos na operasyon at tagumpay ng isang negosyo. Sa tulong ng mga taong may integridad, napapanatili ang seguridad, kaayusan, at pangmatagalang paglago ng isang kumpanya. Ngunit paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo, siya rin pala ang sisira sa tiwalang ibinigay mo? Ito ang sinapit ni Shana Lazaro, isang negosyante at may-ari ng isang shop na nilooban ng sarili niyang empleyado. Sa bidyong ito, makikita ang isang babaeng nakasuot ng jacket na may hood at may puting sombrero na pumasok sa loob ng shop bandang 3:00 ng madaling araw. Habang hinahalukay ang mga gamit, pansamantala siyang napahinto nang may bumusina na motorsiklo sa labas. Nang huminto ang busina, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Maya-maya, napatingala siya sa itaas nang mapansin niyang may CCTV camera na nakatutok sa kanya. Sandali siyang lumayo sa kanyang pwesto, tila nag-alinlangan. Ngunit bumalik din upang ayusin ang kanyang sombrero. Pagkatapos nito, binuksan niya ang cash box at kinuha ang laman na agad niyang inilagay sa isang lalagyan. Muling nagulat at nataranta ang babae nang may bumusina na namang motor, dahilan upang madaliin niya ang kanyang ginagawa. Sunod niyang kinuha ang isang laptop at isang cellphone na sa kanyang pagmamadali ay nahulog pa sa sahig. Pagkatapos makuha ang mga gamit at pera, agad siyang lumabas ng shop at tumakas. Ayon sa pahayag ng may-ari na si Shana Lazaro, ang insidente ay isang inside job. Napag-alamang ninakaw muna ang susi ng padlock na ginamit upang makapasok ang suspek sa madaling araw at magnakaw ng pera, tablet at cellphone. Dagdag pa niya, ang empleyadong inakala nilang mahusay, matalino at mapagkakatiwalaan ay siya pa palang gagawa ng ganitong klaseng krimen. Sa una, inisip umano niyang issue lamang ito ng pagtitiwala, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang may mga taong manlilinlang at magnanakaw, kahit pa mabuti at maayos ang pakikitungo sa kanila. Napag-alaman din ng mga awtoridad na ang sospek ay may dating record ng pagnanakaw at kalaunan ay umamin din sa kanyang ginawa. Isang paalala ito sa lahat ng negosyante. Mahalaga ang tiwala, ngunit mas mahalaga ang pag-iingat. Hindi masamang maging mabuti, ngunit kailangan pa ring maging mapanuri at maglatag ng sapat na seguridad. Dito sa Burgos Avenue sa Cabanatuan City, isang tindahan ng mga damit ang nabiktima ng pagnanakaw ng cellphone ng isang babaeng umano'y salisi.
Sa bidyong ito, makikita ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na tila namimili ng mga paninda. Ngunit hindi pala damit ang tunay niyang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang bag na nakalapag sa isang tabi. Makikitang paulit-ulit niyang sinisilip at inoobserbahan ang laman nito. Maya-maya kumuha siya ng isang damit at ginamit ito bilang panangga sa kanyang gagawin. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng bag habang palingalinga sa paligid upang tiyaking walang nakapapansin. Dahil bahagyang transparent ang bag, malinaw na tinatantiyan niya kung alin ang kanyang kukunin. Ang babaeng ito ay siya rin ang nanguha sa isang wallet ng estudyante sa isang mall at nanguha din ng pera sa kaha sa isang grocery store. Ilang sandali pa, kumuha pa siya ng isa pang damit at nagkunwaring may itatanong. Muli siyang tumingin sa paligid at nang makakita ng tiempo, mabilis niyang dinampot ang cellphone at agad itong ipinasok sa sarili niyang bag. Bilang paalala sa mga tindero at tindera, mainam na ilagay ang mga personal na gamit sa ligtas na lugar. Kung maaari, gumamit ng locker o cabinet na may susi at iwasang iwan ang bag sa mga lugar na madaling makita o maabot ng mga customer. Ang mga simpleng hakbang na ito ay malaking tulong upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente. Isang tindero ang nabiktima ng pagkuha ng cellphone ng isang mag-asawang pumasok sa tindahan at nagkunwaring mamimili ng damit. Napansin ng babae ang isang cellphone na nakapatong sa mesa at palihim itong itinuro sa kanyang kasama. Agad namang napatingin ang lalaki sa direksyon ng CCTV na tila sinusuri muna ang paligid. Nagtanong ang babae tungkol sa presyo ng isang Blue Seal na damit, subalit ipinaliwanag ng tindero na wala silang ganong brand. Lumabas ang tindero at umupo sa harapan ng tindahan. Sa kanyang pagtalikod, sinamantala ito ng lalaki at maingat na tinanggal ang cellphone na nakacharge sa mesa saka mabilis na itinago sa kanyang damit. Sa isa pang anggulo ng kamera, makikita na pagpasok pa lamang nila sa tindahan ay agad nang sinenyasan ng lalaki ang kanyang kasama matapos mapansin ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Makalipas ang 4 na buwan, muli na namang nabiktima ang tindahan sa kaparehong paraan. Sa ikalawang video, makikitang may isang lalaking hindi mapakali at pasilip-silip sa loob ng tindahan. Maya-maya ay dumungaw ito upang tiyakin kung abala ang bantay. At nang makatiyak, agad nitong kinuha ang isa pang cellphone na naka-charge sa ibabaw ng mesa. Ito na ang ikalawang beses na insidenteng nangyari sa kanila. Himalang nakaligtas ang batang ito sa tiyak na kapahamakan sa di nila inaasahang pangyayari. Makikita sa video ang paglalaro ng isang lalaki at ng kanyang anak habang nakapark sila sa tabi ng kalsada. Mapapansin din sa lugar ang madilim at ang nakaparadang sasakyan nila na walang ilaw. Lumapit ang kanyang tito para kargahin ito at nang aakma ng tatakbo ang bata sa kanya, bigla itong pinigilan at kaniya itong kinarga. Wala nang nagawa pa ang tito kundi magpaubaya. Isinakay nila ang bata sa kotse
habang ang ina naman nito ay binuksan ang likurang bahagi ng sasakyan at eksaktong pagpasok nila sa bata at pagsara ng sasakyan. Isang mabilis na sasakyan ang paparating at bigla na lang silang inararo ng humaharurot na kotse. Tumakbo ang dalawa palayo, subalit inabutan pa rin sila nito. Tumalsik ang isa sa gilid habang ang isa naman ay nagulungan pa sa ilalim. Ngunit ang lalaking pumailalim ay nakuha pang tumayo at tinulungan ang kaniyang kasama. Himalaring nakaligtas ang kaniyang asawang babae na agad na tumakbo upang tulungan ang kaniyang asawa. Tumakbo at lumapit din ang ilang mga saksi para tulungan ang mga biktima. Isa sa dahilan kung bakit nangyari ito dahil ito sa kawalan ng ilaw o hindi paggamit ng hazard ng sasakyan. Ang pagpigil ng ama ng bata ay siyang naging dahilan sa pagkakaligtas ng kaniyang anak. Kung hinayaan niyang kargahin ng kaniyang tito ang bata at hindi niya kaagad pinasok sa sasakyan, malamang nakarga pa niya ito nang maganap ang pangyayari. Buti na lang mabait ang Diyos at di niya ito hinayaang mangyari. Ligtas na at nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima.